lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa unang pagbasa, nagsasabi na vanities of all vanities. Everything is vanity. Sapagkat kung ang ating buhay ay nasa mga bagay na dinidiinan natin, ang lahat ay baliwala. Ngunit kung nasa Diyos, ang ating buhay ay lahat ay may kahulugan at may layunin. Sapagkat ang ating worries could not add sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay nanatili kung ano ang plano ng Diyos, tayo ay masaya. Sapagkat ang measurement ng buhay ng tao ay hindi kung ano ang kaniyang nakukuha o kung ano ang nasa kanya, kundi kung siya ay mayroong relasyon sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga everyday we are worried of many things. We wanted to have a projection sa ating plano sa buhay at tayo ay nalulungkot. Kaya karamihan ay nadidepress at karamihan rin ay anxious sa pang-araw-araw na pamumuhay. Totoo yun, it is abnormal for the person and also for the individual. But if we put ourselves every day in God, ang ating buhay ay tayo ay hindi nababalaka o hindi tayo natatakot kung ano ang ating makakain, ano ang ating makukuha, ano ang ating ginagalawan araw-araw, sapagkat alam natin ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. He is the one who provide for us our necessities, our needs every day sa ating pagmumuhay bilang mga tao. Kaya nga sabi, why you worry? Look at the bird on the sky. Look at the lilies. Ang lahat na ito ay binibigyan ng Diyos. Kayo pa kaya na binibigyan ng pagpapahalaga? Kaya kung tayo nanalangin sa Diyos, kahit hindi pa tayo nanalangin, ang Diyos alam na niya kung anong ating hinihingi. Sapagkat ang Diyos ay ating Ama na nagbibigay ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya nga kung tayo nanalangin, magsasabi tayo na ang iyong kalooban ang napakahalaga, Panginoon. Itong nagbibigay sa akin ng kasiyahan at kaligayahan, sapagkat alam ko na ang iyong kadakilaang plano sa aking buhay ay napakahalaga, mas mahigit pa sa aking mga plano. Sapagkat sabi nga sa salita rin, sa karunungan, na ang iyong mga plano ay hindi sa aking mga plano, sapagkat ang iyong mga plano, Panginoon, ay napakahalaga. Kaya nga, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, itong tao na ito na sinasabi sa Ebanghelyo na mayroong autoridad, may kapangyarihan, lahat ay nandun na sa kanya. Si Herod, ngunit mayroon siyang takot. Bakit wala ang Diyos sa kanyang buhay? Ang taong walang Diyos sa kanyang buhay ay parating mayroong takot. Gusto niyang punuin ang kanyang puso ng mga bagay, kapangyarihan, karanyaan, katanyagan, salapi o pera, mga bagay sa mundo. Ngunit hindi pa rin nagbibigay sa kanya ng kahulugan ng kanyang pagkatao. Kaya itong tao na ito ay mayroong takot, worries. And that is why he wanted na malaman niya kung sino itong taong ito, sapagkat pinatay niya si Juan Bautista, pero mayroong isang propeta. Pero ito'y mas mahigit pa sa isang propeta, sapagkat siya'y anak ng Diyos. Kaya nga, ang takot ng tao kung walang Diyos ang sentro sa kanyang buhay, ay pupunuin niya ang kanyang puso. But there is a void, there is an abyss sa puso ng tao na hindi makapagpuno sa kanya hanggang hindi niya makilala ang Diyos na siya ang lahat ng kanyang buhay. Kaya yaong si St. Thomas Aquinas, nung nagsulat siya ng Summa Theologia o Teologia,
Noong nagsusulat siya nung nakita niya ang likuran ng Panginoon, ay hindi na niya tinapos ang kanyang pagsusulat. Bakit? Sabi niya, ang lahat ng aking sinusulat ay baliwala, kagaya ng isang straw ng uhay ng trigo, sapagkat nakikita niya ang totoong kagalakan ng kanyang puso. Mga kapatid, kung punong-puno tayo sa relasyon kay Kristo Jesus, wala na tayong hahanapin pa, kundi akapiling siya sapagkat siya ang totoong kagalakan, kaligayahan, at siya nagbibigay ng buhay ng ating pagkatao sapagkat siya ang daan ng katotohanan ng lahat. Amen.